So registered mail kasi nga po kung ito'y legal document dapat received mismo no noong pong tao na inaabisuhan na meron siyang violation. So idadaan po ito sa Bureau of Post Chairman, no? Yes Okay. po, sa Opo. PhilPost po. Okay, sa PhilPost Ate. mismo kasi nga ito'y registered mail. Opo. Kung sakasakali po ba, meron po bang corresponding penalty kapag hindi ka nakapagbayad on time? Wala po kaming ini-impose na penalty for late payment po, Kate. Okay. So nangangahulugan po na kung hindi mo bayaran 'to ng 1 taon, kung totoo yung violation mo, hihintayin na lang ninyo na mag-renew ng rehistro doon sa sasakyan yung Opo. pong may-ari. Apo, at hindi niya po marirehistro yan until Okay. ma-settle po yung penalty. Okay, sige. Kapag po ganun yung kaparaanan, will that serve the purpose? Opo naman, masa-serve pa rin kasi madidelay lamang po yung pagbabayad ng penalty pero magbabayad pa rin po siya. Again, hindi naman po kami nasa business ng Mm. panghuhuli. Mm. Yung pong aming penalty is just to instill discipline. Opo, So, opo. hindi naman po kami nagmamadali na kolektahin yung penalty. So, masa-serve pa rin po yung purpose dahil pagbabayad po niya ng penalty, marirealize niya na hindi siya dapat nagbabiolate ng traffic rules dahil may kaukulang multa po yung ganyung action. Opo. So yung fine, yung fine po, maaring maghintay na lang ang MMDA kung kailan irerehistro yung auto, tsaka po siya magbabayad ng corresponding fine kasi wala namang penalty, di ba? Wala namang pong dagdag bayad kung sakasakaling hindi ka magbayad on time. Klaro po yan, sir, na talaga pong wala pong dagdag na multa. Opo. Wala pong dagdag na Okay. multa. Sige po. Paano po ang proseso niyan, Chairman? Opo. So nagkaroon kayo ng review and then sinasabi na may violation talaga ito. So paano po ang sistema ng inyong mailing dito? Ano po ang inyong gagawin? Hango doon sa rehistro ng plate number kung sakasakali po. Ganun po iyon. Ang presumption ninyo, kung kanino nakarehistro yan, doon po ipapadala yung notice. Tama po yan. Doon po. Kasi legally, sa tala po ng LTO, siya po yung registered owner at doon po yung kanyang registered address. Opo. At ngayon, kung sakasakali po na nakatanggap yung registered owner nito, and then ito po palang sasakyan ay hindi pa nai-rehistro doon sa new owner, ano po ang magiging effect kung yung pong pinadalhan ng notice ay hindi po kumilos, hindi niya kumbaga hindi niya pansinin yung pong notice na iyon? That lookout po yan nung bumili ng sasakyan na maparehistro na sa kanya. Dahil kung tutuusin niyo po, Kate, parang tama po kayo na walang epekto yon doon sa previous owner dahil hindi naman na sa kanya yung vehicle. Pero ang epekto po niya nandun sa new owner dahil hindi niya po ma-renew yung registration po ng sasakyan hanggat hindi niya binabayaran yung penalty. At kung mangyari po yun, usap nga po kami ng LTO kahapon, ng ASEC Bicor Mendoza, mag-expire yung rehistro nang hindi nababayaran yung penalty at makita po ng mga enforcers namin, whether LTO or MMDA, pwede pong i-impound yung sasakyan dahil technically wala po siyang karapatan na bumiyahe dahil po expired yung kanyang rehistro.